nakakaraan ang ilang taon nilang pagkakalayo, ang kanilang mga amay nagkasundo na sila'y pag-isahing palad pagdating ng panahon. Pagkatapos makapag-agahan ay nanahi si Maria Clara upang hindi mainip sa paghihintay. Napansin ni Kapitan Tiago na namumudla si Maria Clara kaya ipinayon niyang magbakasyon ito sa Malabon o sa San Diego. Pagkabili mo ng damit ay tutungo tayo sa Malabon ng mga ilang araw. Wala rin lamang ang iyong inaama. Sa San Diego na, pinsan. Maganda ang ating bahay roon at isa pa, malapit na ang pista. Ikinagalak ni Maria Clara ang narinig. Ngunit ang pagtigil ng isang sasakyan ay ipinagbago ng kulay ng dalaga. Siya na nga, hala, mag-ayos ka habang nag-uusap sila tungkol sa inyong. Sige na, madali ka. Lumabas ang magkasi sa asateya upang iwasan ang alikabok na nililikha ng pagwawalis ni Tia Isabel. Hindi mo ba ako nalilimutan sa paglalakbay mo sa maraming bayang pinanahanan ng magagandang dalaga? Ang inyong alaalay kasama ko sa lahat ng sandali at siyang tanging aliw ng nalulungkot kong kaluluwa nang ako'y nasa ibang bayan. Ikaw ang sagisag ng aking lupang tinubuan, marilag, matapat, mayinhin, at anak ng Pilipinas. Ang lupaing nagmana ng dakilang asal sa Espanya at nagtataglay pa rin ng namumukod na ugali ng isang bagong bayan. Naaalala mo ba noong tayo isama ng iyong ina upang maligo sa batis? Nag-aaral ka noon sa Ateneo kaya't sinasabi mo sa akin sa wikang Latin ang bawat ngalan ng mga bulaklak at mga halaman ngunit di kita pinapansin dahil hinahabol ko ang mga paro-paro at tutubi. Nawala ka at nang muli kang bumalik, ipinatong mo sa ulo ko ang putong ng mga bulaklak ng suha. Ako'y tinawag mo si Chloe. Kinuha ng iyong ina ang aking putong, diniktik sa hinalo sa gugo. Napaiyak ka at sinabi mong hindi nakaalam ng mitolohiya ang iyong ina. Tinawag kanyang hangal at ako'y nagtawa. Nagtampo ka sa akin at kaya ka lamang nangiti ay nang lagyan ko ng sambong ang loob ng iyong sombrero nung tayo pauwi na upang di ka mainitan. Nagalak si Ibarra. Kinuha sa kalupi ang isang papel at ipinakita ang ilang dahon nangingitim, tuyo, ngunit mabango. Ito ang dahin ng sambong na alaala mo sa akin. Isang puti at munting supot ang ikinuha naman ng dalaga sa kanyang dibdib. Wala ka namang ibang liham sa akin ah. Binasa ng dalaga ang sulat ng pantay mata upang di mamasdan ang kanyang mukha. Ayaw kong umalis, ngunit ang katwiran ng aking ama, ikaw ay lalaki kaya't katungkulan mong matutuhan kung ano ang buhay at nang mapaglingkuran mo ang iyong bayang pinagkakautangan ng lahat. Sa piling ko ay matutulad ka sa sinabi ni Baltasar na halamang lumaki sa tubig, dahoy na lalanga, munting di madilig, ikinalulunuoy ang sandaling init. Napatayo si Ibarra na namumutla at biglang napasyang magpaalam. Bakit? Napano ka? Nakalimutan ko ang aking tungkulin ng dahil sa iyo. Dapat akong umuwi sapagkat bukas ay kaarawan ng mga patay. Dinaraanan ng kalesang sinasakyan ni Ibarra ang masayang pook ng Maynila. Ang lahat ng kanyang namamalas ay nagpapaganita ng maraming alaala, mga kalesa at kurumatang paroot parito. Mga taong may kanya-kanyang kasuotang Europeo, Chino at Pilipino. Mga babaeng naglalako ng mga bungang kahoy, mga lalaking hubad na nagpapasan, restaurant at pati mga karitong hila ng mababagal na kalabaw. Naraanan din niya ang ilang bilanggong nakatanikala at nagpipison ng mga bato. Naalala niya tuloy ang pangyayaring sumugat sa kanyang alaala noong 11 taong gulang pa lamang siya.
Nakita niya ang isang bilanggong patay na nakabulagta sa ilalim ng kariton at sa malapit ay 2 bilanggo ang pagtuloy sa paggawa. Pagdaan sa San Gabriel, nakita niya ang punong talisay lalo pang naging bansot. Ang eskolta sa tingin niya'y lalo pang pumangit. Nakita niya ang magagarang sasakyan lulan ang mga kawaning inaantok sa pagpasok. Mga militar, mga Tsino, at paring walang kibo. Namataan din niya isang magandang karwahe, si Padre Damaso nakakunot noo. Binati rin siya ni Kapitan Tino na kasama ang asawa at 2 anak. Nakita rin niya ang paggawaan ng tabako na nakapagpapaalala sa minsan niyang pagkahilo dahil sa amoy ng tabako. Ang lahat ng magagandang alaala ay napawi nang maparaan sila sa Hardin Botaniko. Naalala niya ang Hardin Botaniko sa Europa na sumikat sa maraming tao. Tumingin si Ibarra sa malayo at nakita niya ang matandang Maynila na nililigid ng makakapal at nilulumot na pader. Napatingin din siya sa bagong bayan at naalala niya ang bilin ng kanyang gurong pari bago siya umalis ng Europa. Ang karunungan ay para sa tao. Ngunit huwag mong kalilimutang natatamo lamang ito ng mga may puso. Ginto ang sinundyan ng mga banyaga sa iyong bayang. Kaya pumaroon ka rin sa kanilang bayan upang tumuklas din ng ginto. Gayunman, unawain mong hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Pasakay na sana sina Tia Isabel at Maria Clara sa karwahe. Ngunit tiyempong dumating naman si Padre Damaso at tinanong sila kung saan sila patungo. Sa Beaterio po upang kunin ang aking mga kagamitan. Aha! Tignan natin kung sino ang makapangyayari. Ang di karaniwang anyo ni Padre Damaso nang ito'y umakyat ay inakabahala kay Kapitan Tiago. Kaya't sa kanyang pangingilag ay halos lumuhod sa paghalik sa kamay ng pari na ipinagkait nito. May mahalagang bagay tayong pag-uusapan. Samantala, matapos makapagmisa ni Padre Sibilia ay agad itong nagtungo sa kumbento ng mga Dominikano sa Puerta de Isabel Ikalawa. Pagdating, nagtungo siya sa isang silid at nang mabuksan, Mapapangasawa ni Maria Clara si Ibarra. Mayaman siya at inaasahan kong hindi niya ibigin ang magkaroon ng sinumang kagalit na maaaring makahadlang sa kanyang kayamanan at kaligayahan. Mabuti, ang biyanan at manugang ay kapwa atin, at kung sakali namang kalaban ay mabuti nang siya'y lumantad. Ikabubuti ng ating banal na korporasyon ang magkaroon ng makatunggali kaysa tayo ay lagi nang magkakamit ng mga papuri. Kailangan tayong matuto at magpakabuti. Ang pagtataas ng buwis sa ating lupain ay hindi na dapat sapagkat ang mga Indio ay natuto ng mamili ng mga lupain sa iba't ibang puok at lumabas na kasing buti rin sa atin o kaya ay higit pa. naibalita ni Padre Sibilia na ang tenyente hindi rin nagsumbong sa Kapitan General at nangako pang makikiisa ng tapat kay Padre Damaso. Pagkatapos ng mga balitang ito ay nagpaalam na si Padre Sibilia. Hindi nga nagsumbong ang tenyente, ngunit nakarating ang nangyari sa Kapitan General, kaya't nilakad nitong mapaalis si Padre Damaso. Ayaw ko nang magkaroon ng mga basag ulo. Alam kong maraming pari ang ayaw sumunod sa aking utos at ginamit ng mga pari ang kanilang pamamaraan upang mailipat si Padre Damaso sa isang bayang higit pang mabuti kaysa sa kanyang pinanggalingan. Kung hindi lamang hangalang bayang ito'y maaari nang maituwid ang mga maling palakad ng mga taong iyan. Samantala, natapos na ang pakikipag-usap ni Padre Damaso kay Kapitan Tiago. Hindi malaman ni Kapitan Tiago ang gagawin nang umalis si Padre Damaso. Bumuntong hininga habang payaot dito.